Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a lift our voices to God. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, yeah, tried and true. Oh, thank you, Jesus. I'll be Thanksgiving, Lord, with thanksgiving. Thank you, Jesus. I'll be yours. Oh, yes. Sanctuary for you. With thanksgiving, I'll be promise, Lord, just for you. Tawag sa pagsamba mula sa mga awit, Kabanatang 25, mga talatang 1-3. Si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay. Sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos at tipan, siyang sumusubaybay. Standing on the promises of God, my Savior.
by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa yung mga biyaya, Panginoon, sa pag-iingat mo at sa pagmamahal na palagi namin pong nararanasan. Lord, ikaw nga po yung siyang sumama sa amin sa mga oras na to, Panginoon. Yung salita mo nga lang po yung siyang aming marinig, Panginoon, at mai-apply sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo po kaming gamitin, Lord God, para sa ikalalago po ng kaharian mo. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang po yung aming tinataas, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos tingin ang daing, iligtas mga ilaw sa sanay, linisin puso namin. Jesus, Panginoon, kami pagpapalain. O Jesus, yung dinggin sa iyong Sagutang pagbasa mula sa mga awit, Kabanatang 72, mga talatang 1 hanggang 11. Turuan mo po ang haring humatol ng makatwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, nang matuwid na tuparin ang tungkulin sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap, at ang nang-aapi ay lupigin at ibagsak. Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang. Hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumisilang. Ang hari sana'y matulad sa ulan ng kaparangan, bumubuhos dumidilig sa lahat ng nabubuhay. At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya at umunlad kailanpaman. Nawa kanyang kaharian ay lubusan ngang lumawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Sa harap niya ay susuko ang mga taong nasa ilang. Isubsob nga sa lupa lahat ng kanyang kaaway. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pati rin ang mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit maglilingkod sa tuwina.
mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For you are good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are. For you are good, and all the time, and all the time. You are good, and you are good, and all the time, and all the time. You are good, for you are good, and all the time, and all the time. You are good, for you are good, and all the time, and all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for you are good. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to
to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. And I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light in and the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Para sa unang pagbasa mula sa Lumang Tipan, mula sa unang Samuel, Kabanatang 15, talatang 34, at Kabanatang 16, mga talatang 1 hanggang 13. Pagkatapos nito'y umuwi si Samuel sa Rama. Si Saul naman ay sa Gibea. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita kay Saul.
Subalit ikinalungkot din niya ang nangyari kay Saul. Si Yahweh naman ay nanghinayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari. Pinapunta kay Jesse si Samuel. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon." Sinabi ni Yahweh, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mo maghahandog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya ay sinalubong na matatandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, "Sa ikabubuti ba namin ng iyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito, at inanyayahan din sila sa paghahandog. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, "Ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari." Ngunit sinabi ni Yahweh, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Paglabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab, at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Mayroon ka pa bang anak na wala rito?" "Mayroon pang isa, ang bunso, na nagpapastol ng mga tupa." Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." Pinili si David. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis, at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban ni David ang espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Para sa pagbasa sa Bagong Tipan mula sa 2 Korinto, Kabanata 5, mga talata 6 hanggang 17. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katuwang lupa o maging nasa piling na Niya, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo. Nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo.
Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para sa Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una ganun ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Para sa pagbasa ng ating ebanghelyo mula sa aklat ni Marcos, kabanatang 4, mga talatang 26 hanggang 34. Ang talinhaga ng binhing tumutubo. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito ng butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Ang talinhaga ng butil ng mustasa. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinhaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ang paggamit ng mga talinhaga. Pinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa niyang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinhaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. Magandang umaga po, mga magulangkot, mga kapatid. Welcome po muli sa ating online worship. Purihin natin ng Panginoon sapagkat patuloy na tayong pinapatnubayan sa maraming mga bagay. Ang ating pong teksto ngayon ay matatagpuan sa Mark chapter 4, verse 26 to 35. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, kami ay lumalapit ng umaga upang hingin namin ang iyong gabay na habang pagbubulay namin ang iyong mga salita, mangungusap ka directly sa aming mga puso upang ang mga salita mo ay maging salalayan, maging gabay, maging kalakasan, maging kagalingan sa bawat buhay ng iyong anak na makikinig. Tulungan mo ang iyong anak na gagamitin na may pahayag yung mga salita na mayroong kapangyarihan. Ito po nga dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Sa message ng ating Panginoon, mostly he uses parables. At ngayon ay isang farmer ang ginamit niya. And the image of the seed is to describe God's kingdom. Nang itinanim ng farmer ang binhi, kahit siya ay nakatulog, patuloy itong tumubo ang kanyang tanim. Nag-sprout, nagkaroon ng stalk, nagdahon, hanggang lumaki, hanggang ito ay nagbunga. Sa paghahari ng Diyos, tayo ang bahala na magtanim at ang Diyos ang nagpapatubo. Tayo, alam natin itanim ang halaman, kagaya ng saging, pero hindi tayo yung may gawa ng kanyang paglaki at saka yung kanyang pagbunga. Ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapabunga. Ano ang gustong sabihin sa atin ito? Minsan dumarating sa isip natin na tayo ay may gawa ng paglago ng ating mga ginagawa. Pinagmamalaki natin at sinasabi natin kung wala tayo, wala sanang nangyaring tagumpay. Maaari bumikot tayo sa ating sariling mundo. Gumagawa tayo ng sariling daigdig. Nakakalimutan natin na ang Diyos ang nagpapatubo, nagpapalaki, at nagpapabunga. Ang mga itinilagang mga responsibilidad sa atin, ang pamumuno, pagiging leader, kahit saan dako, mamagulang ka man, mga kabataan, sa community o sa mga offices natin, ay hindi ito kapangyarihan upang gamitin natin na sakupin ang kanilang mga damdamin at ang puso ng marami, o ipairal ang kagustuhan natin, kundi ginagawa natin ito sapagkat isang paglilingkod, lalong-lalo na ang ating pamumuno sa iglesia. Itinalaga tayo ng Diyos upang maging servant. Tayo yung katiwala. Gusto sabihin, hindi tayo yung naghahanap ng pakinabang o tayo ang paglilingkuran. Kung hindi tayo ay ang naglilingkod. Kagaya ng ating Panginoon, siya'y dumating dito sa lupa hindi upang paglingkuran, kung hindi upang paglingkod. Kaya kung ginawa natin ang ating paglilingkod, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung hindi ginawa lang natin ang nararapat sapagkat tayo'y mga lingkod. Tayo'y mga alipin lamang ng ating Panginoon. Amen. These two parables are vivid to spiritual growth. The first reminds us as a quiet and continuous growth of God's kingdom in our hearts. We do not need to struggle. The seed will bear fruit of its own accord. Maaaring hindi natin maintindihan ang proseso ng paglago. At ganoon din yung paglalagong physical. Pero hindi natin dapat intindihin ito. Sapagkat yung binhi ay kailangan mailagay lang doon sa tamang kondisyon. Pangangalaga doon sa binhi at makakasa tayo ng harvest.
madalas nating isipin bakit hindi niya winawakasan ang mga sufferings, or why so many people do not believe in the gospel of love. Ginagamit ng Diyos ang mga world events, both good and bad, para maging mabunga ang kanyang paghahari. All we can do is to trust, magtiwala na ang lahat ng bagay ay nasa kanyang kamay. Ito ay nasa kanyang kontrol. Kailangan maging matyaga lang tayo. Maging patient sa paghihintay, sapagkat sinabi sa teksto, silently and quietly siya ay kumikilos. Maaaring hindi natin maintindihan bakit iniiwan tayo ng ating mga mahal. Ang mga careers natin hindi nagtatagumpay sa inaasahan natin. O ang mga inaasahan natin na hindi ganun ang resulta. Pero pag gumawa ang Diyos, hindi natin inaasahan, without knowing it, the broken pieces will came together. Like the seeds hidden in the soil, we blossom in the ways that we could never plan in our own. Doon natin maintindihan, only God's plan ang pinakamagandang plano para sa atin ay natupad. Amen. Sabi ni St. Paul, we walk by faith, not by sight. God's kingdom is growing silently, but surely. Gusto sabihin, dahan-dahan, tahimik, gumagapang, pero may katiyakan at may kasiguruhan. Because that what God's kingdom does, maaaring hindi natin makikita yung kingdom in full flower until we enter into heavenly reward. Pero tayo ay nakakasigurado, nakakatiyak na ang flowers is beautiful than the seeds grew from. So God's kingdom will infinitely more glorious than anything we can imagine. Until then, no matter how dark and hopeless our world may seem, we live, work and pray with trust that is all going according to God's plan. Meron isang kabataan, tinanong niya yung kanyang tatay, ang sabi niya, Tay, paano mo makikita ang kahalagahan ng isang tao? Nabigla yung kanyang tatay sapagkat ganun ang itinanong ng kanyang anak kung gaano makikita ang kahalagahan niya o ng isang tao. So, may kinuha siyang bato, isang precious stone ang kinuha ng kanyang tatay at ibinigay sa kanya. O ito anak, sabi niya, punta ka sa palengke, pagdating doon, kapag tinanong ka, don't say any words, but raise your 2 fingers. Kaya nung nagpunta siya sa palengke, may nakakita sa kanyang isang ali. Ang sabi ng ali, magkano yan? Kaya itinaas ng kabataan
binata yung kanyang dalawang finger. Sabi niya, 200, tapos umuwi siya. Ang sabi niya sa tatay niya, tay, ito ay binibili ng 200. O sige, sabi niya, dalhin mo yung batong yan doon sa naglalandscape. So, dinala naman ng binata yung bato doon sa naglalandscape. So, pagdating niya doon, tinanong siya ng may-ari, magkano mong ibinebenta ang iyong bato. Tinaas ng binata yung kanyang dalawang finger. Ang sabi ng may-ari, 2,000. Uwi siya, sabi niya, tay, binibili siya ng 2,000 itong batong ito. O sige anak, sabi niya, dalhin mo siya sa mga nag-a-antique, mga nagtitinda ng mga antique materials. So, dinala siya sa antique materials. Pagdating niya doon, tinanong siya nung nagtitinda ng antique materials. Itinaas niya yung kanyang dalawang daliri. Ang sabi ng tindero, 2 million. Umuwi siya. Sabi niya, tay, binibili ng 2 million ang batong ito. Mga magulang po't mga kapatid, iba-iba ang halaga natin sa mga taong nakakasama natin. Minsan, mababa ang halaga natin, doon sa iba ay mataas ang pagkilala sa atin. So, ano yung magandang gawin natin? Magandang gawin natin ang lalapitan natin, yung nagbibigay ng malaki pahalaga sa atin. Amen. Para po sa ating paghahandog, ang ating pong kaloob ay maaari po nating gawin via online transfer sa pamamagitan po ni Tita Luz, kay Ate Shane, or kay Ate Nelma. Maaari lamang po i-message nyo sila or i-text para po sa ating kaloob. Bring your offerings and sacrifices, your tithes and special gifts, what you have vowed to give, and your free will offerings, because the Lord your God has blessed you. Deuteronomy 12, 6-7. Kilala ng Diyos na mapagmahal, kami ay nagpupuri at papasalamat ngayon. Narito ang aming mga handog bilang kapahayagan ng aming pagpapasalamat sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ito sa lalong kalalawak ng ministeryo dito sa Polo UMC. Pagpalain mo rin in return ng mga anak mo, patuloy mong dagdagan, pabungahin lalo ang kanilang mga hanap buhay, upang patuloy nilang makita na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa lahat ng oras. I-bless mo ang bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakila at mapagmahal namin Diyos, kami ay muling lumalapit sa umagang ito pagkatapos ng isang pagsamba na aming ginawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalala na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa paalala na kami ang bahalang magtanim para sa iyong God's Kingdom at ikaw ang bahalang magpapalaki, magpapatubo at hanggang ito ay magbubunga. Tulutan mo, Panginoon, na kami ay magtiwala sa iyong kabutihan at saka sa iyong dakilang pag-ibig. Ang iyong banal na Espiritu ay laging kumikilos upang ito ay magdala ng pagbunga at paglago sa aming mga buhay. Inaalaw mo, Panginoon, na mamulaklak ito at ito ay makikita sa bawat buhay ng mga anak mo. Nagpapasalamat namin ang araw na ito sapagkat kami ay muling nakapagsamba sa iyo. Nawa, Panginoon, ang pinakamatas na papuri ang naipagkaloob namin sa iyo. Nadalangin namin ang mga anak mo na magse-celebrate ng kanilang mga birthdays, ng kanilang mga wedding anniversaries. Patuloy mong dagdagan ang mga taon sa kanilang mga buhay. At patuloy mong provide ang pangangailangan ng iyong mga anak. Dinadalangin namin ang mga may sakit. Patuloy mong hipuin at ipatong mo ang iyong kamay upang pagpalain sila, upang sila ay gumaling. Panginoon, patuloy namin nilalapit sa iyo ang mga batang maliliit hanggang sa panakamay edad na iglesia nito. Tulutan mo na ingatan mo ang bawat isa at malayo kami sa anumang viruses na nasa aming mga paligid. Ang mga tao na may sakit na tinamaan ng COVID-19, patuloy mong pagalingin sila. Buuin mo sila kung paano ang pagpapagaling mo sa maraming mga may sakit noon ang panahon. Ang member ng council, patuloy namin dinadalangin sa iyo. Patuloy mong ignite yung desire nila upang paglingkuran ka, Panginoon, ng punong-puno ng katapatan. Patuloy mong gabayan sila upang ang programa na inilulunsad ng iglesia nito ay maging matagumpay. Panginoon, ingatan mo kami sa aming paghiwalay. Naway sa buong linggo ang iyong banal na pag-iingat ay maranasan namin. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa anumang bitag ng tao, kung hindi lagi kaming mapagtagumpay at magkita-kita kami muli sa susunod na dito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Purihin ang magpapalang, Diyos ng buong sanglibutan. Purihin sa kalamitan, ang anak liwanagan. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating amang Diyos sa sumasalangit, ang pag-ibig at ang pagliligtas ng kanyang anak na bugtong na Kristo
ang pakikisa at pag-alalay ng kanyang banal na Espiritu. Ang siya nawang mangunat pumatnubay sa bawat isa sa inyo, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-ibig mo'y tanglaw, naway ng tahanan sa araw-araw. Paglingap mo't kalinga, ang siya naming tanggulan. O Diyos, pagpalain ang aming sambayan. Turuan mo po kami maging mapagpasalamat sa mga pagpapala aming tinatanggap. Ang mga kaloob mo'y aming pagyamanin, kapahayagan na ito ng iyong pag-ibig. O Panginoon, pag-ibig mo'y tanglaw, gabay ng tahanan sa araw-araw. Paglingap mo't kalinga, ang siya naming tanggulan. O Diyos, pagpalain ang aming sambayan.